Nako dito magkakaalaman na ho mga kababayan. Ano ba ang dahilan? Kung bakit binurahan itong si Idol J yung video niya kaugnay dito kay Trillanes. Video ho nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles kaugnay sa comms ng prosecution ang ating pag-uusapan dito sa video na to. At pati ang pagre-relax nitong si BP Sara pinapakaialaman itong mga Talyanista Tensaymada. Grabe naman. At least kay BP Sara, video okay at konting inom lang, hindi kagaya ng mga nasa Malacanang. Pambihira. Diba? Sinisinghuto ng mga taga Malacanang pulburon. O ang pulutan nila kabyar. Tapos nagpapaparada pa sila ng mga chicks. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ano ba naman? Pambihira naman itong mga Talyanista na to. Lahat na lang nakikita nyo. Etong si Marcos Jr. nagpapa-concert sa Malacanang. Okay lang sa inyo? Si BP Sara humawak lang ng mikropono. Nagwawala kayo? Mga walang hiya kayo. Dead sa bashers. BP Sara tamang karaoke lang. Palakpakan. Diba? Walang niya to. Diba? Si Marcos Jr. nga nakikipag-sing along sa concert sa Malacanang. Hindi kayo umiinik. Si BP Sara sa loob nga lang ng bahay. Pasalamat na lang tayo ang ating pangalawang pangulo hindi adik. Yun na lang ang pasalamatan natin. Rekta ho tayo dito kay Idol J. Ano nga ba dahilan kung bakit binuran itong si Idol J? Yung video niya kaugnay dito kay Trililing. Panoorin ho natin itong si Idol J. Kumusta na kaya itong ating kaibigan na si Jay Guevara? Brother, kumusta ka na? Mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Ano yan? Malupit ho yan. Isa sa mga pinapanood natin yan. Noong nakita ko yung babala ni Trillanes, bigla akong takbo sa FB nitong si Idol J. Tinignan ko yung video, purado man talaga. Meron naman dahilan, kayo naman pambihira. Eto, pakinggan natin dahilan nitong si Idol J. Viral ho siya ngayon sa mundo ng social media kasi sinasabi ng mga Talyanista Tensaymada vlogger, duwag yan. Diba, naduwag yan si Jay Guevara nyo. Hindi naduwag. Ano yun, ika nga paminsan-minsan dapat na ilalagay sa tama at kinurek ho siya nitong si Bay. Tama naman yung ginawa ni Bay. Hindi na ho kasi ordinaryong mga vlogger to, di kagaya natin, di ba? Tayo kasi ordinaryong ordinaryong gumagawa ng reaction video dito sa YouTube. Pero itong mga banateros, ibang level na ho yan. Mga anchor na ho sa SMNI yan, di ba? Kaya yung pamantayan, standard, iba na ho. Hindi na ho kagaya sa atin. Ito si Jay. Banateros, so sige, sasagot na ako. Bakit Sagutin mo na, Bay. pinura yung video na yan? At isa sa mga nagpayo sa akin Ayan. ay si Banat Bay. So, Yan. bakit nga ba natin binura yung Bay? Kasi ganito yan. Yan. Tayo po ay hindi naman mga ordinaryo na vlogger. Yun. Tayo ay parte ng SMNI. Yan. Tayo ay mga profesional na angkor din ng SMNI. So, bilang isang profesional, dapat lagi mong hihingin ang panig ng kabila. Oo, Hindi tama. pwedeng iisang opinion lang ang ibibigay mo. Yan ang lagi namin paulit-ulit. Kasi iba, lagi sinasabi, bakit kayo nag-i-interview ng ibang panig? Bakit kayo in-interview si ganito? Si Yorme, si Erice. Bakit Erice, in-interview yan? Tagad, mga dilawan nyo, mga ganyan-ganyan. Kami po kasi ay hindi ordinaryong vlogger. Huwag nyo kaming itulad dun sa mga ordinaryong vlogger na okay lang na pumanig. Kami kailangan din namin magpakita ng kabilang side. Kasi kami po yung mga anchor ng SMNI. In line with that, kasi itong si Trillanes, since nagbigay siya ng panig niya by saying hindi totoo yan, kaya i-take down mo yan, bilang professional na mga media, kailangan namin sundin. Kasi sinabi na nga na hindi totoo yan, nagbigay na siya ng panig niya, kailangan namin tuparin yun. Bilang mga profesional, hindi po kami ordinaryong vlogger. May sinusunod din kaming istasyon na kailangan profesional ang datingan namin. Yun ang rason nun. Malinaw Okay? Pero hindi ibig sabihin, nagbago kami ng pananaw at paniniwala doon sa sinabi ni Atty. Balikod. Naniniwala pa rin kami na merong merong basihan yung sinabi ni Atty. Balikod. Naniniwala kami doon. Pero since, again, we are a part of a media entity,
we have to do our jobs as well. But siyempre, yung aming paniniwala na si Trillanes ay sangkot sa mga ganitong transaksyon according to Atty. Baligod, wala tayong magagawa kung hindi kailangan natin ibigay din ang panig ni Trillanes. Yung. That's fair media. Ang problema na nga lang sa atin baligtad kung sino pa yung mga vlogger na naging media tumusunod sa professional na panuntunan. Pero yung mga media natin na naging vlogger, hindi na nila sinusunod dyan. Nagbabalita na sila, tapos kahit sobrang binabawi na, halimbawa yung kay Marcoleta, ilang beses na sinabi na hindi niya sinabi ito, yung regarding doon sa West Philippine Sea, diba ilang beses sinabi yun, hindi ibinalita yun ng media. Ganong katarantado na ang mga page stream media natin. O malinaw yun kasi tama naman yung sinabi ni Bay. Hindi na ho siyang mga banateros, hindi na ho sila kagaya ng mga ordinaryong vlogger. Kagaya natin. Diba? Pero tayo naman hindi naman kasi tayo as much as possible kung hindi verifikado kahit pa sinabi nitong si Atty. Baligod. Kung for example, sa press code, napasadahan na kesyo ganito si Trillanes, ganyan si Trillanes, hindi na natin maano yan. Kumbaga merong konteksto yung sinasabi niya kung bakit umabot doon sa paratang na yon at hindi na natin mapuputol yan, press con, dire-diretso. Pero para susugan yon at SSN yon, tayo dito sa PH Update, hindi rin naman ho tayo mahilig sa ganon, di ba? At kung hindi rin niya nabalita sa mainstream media, hindi rin naman ho natin pinapatulan yan. At kung di rin naman abogadong magsasalita dyan, alam naman natin na hindi partisan kagaya nitong si Atty. Trixie Crusangiles, hindi rin naman ho natin papasadahan yan. Iba ho talaga yung pamantayan pagka ikaw isang vlogger at naging kasapi ka ng isa sa kilalang yung reputasyon, respetadong network kagaya ng SMNI. Dapat sumabay ka doon sa standard na kung anong meron yung kinabibilagan mong organisasyon. Tama yung ginawa ng banateros na yun. Ngayon, para doon sa mga Talyanista at Ensaymada, sinasabi nila na naduwag si Jay, ganito si Jay, ganyan si Jay. Hindi, ano yan. Kumbaga, huwag niyo lang kumbaga, yan yung ipagpalagay na natin, sige, nanalo na sila. Yung tipong kung nanalo ka na, yung humility pakita mo na. Binura na nga Sisikwat ka pa, hindi na. Kaya dyan din sa ugali na yan ng mga Talyanista at Ensaymada, buwisit ang mga taga-suporta ni Tatay Digong. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ayaw lumipat ng mga undecided o yung mga DDS, yung mga Duterte supporters sa kanila. Mantakin nyo, napadala nila sa The Hague, Netherlands si Tatay Digong, ang dami pa nila sinasabi. Kinidnap na nga si Tatay Digong, nasa The Hague, Netherlands na nga, ang dami pa nila sinasabi. Impeachment na nga ni VP Sara, may Mary Grace Piatos. Kumbaga, meron kayo mga small wins. Imbis na magyabang kayo, humility dapat ang ipakita nyo. At yun ang meron sa mga DDS vlogger. Kaya hindi ko talaga tayo pwedeng itabi dyan sa mga sintu-sintong Talyanista and Ensaymada na yan. Pag nanalo ka na, huwag ka nang mayabang. Kahit sa buhay tandaan nyo yan mga kababayan. Small wins. Kung dati hindi kayo nananalo, lagi kayong talo, mahirap yung buhay nyo. Pagka nanalo kayo, hindi para maghiganti kayo. Okay? Hindi para, ganito na ako ngayon. Gas. Humility. Kahit sa anong bagay, kahit hindi siya vlogging, kahit sa personal yung mga buhay. 'Di ba? Number one ho 'yun, yung wag masyadong lumilipad sa pagka bumagsak ka, masakit. Pag yung mga Talyanista na to pagka lalagapak talaga yung mga walang sila sumusunod sa fairness. Yan. Fairness tayo. Hindi na sila sumusunod sa pagiging professional. Yun ang niya, no? Ang gulo-gulo ng sombrero ko, O yan, narinig nyo, So, maliwanag naman. Maliwanag. Yun naman narinig pa nga, no? So, yung mga pangbabas nyo ngayon sa akin na duwa. Hindi naman nababas sa'yo. Mga pag-relic mo yung yung profile, tiga India, meron tiga Italy. Hindi lang ba yung mga yan? Wala. Mga lang. Baka inutusan na ni Trillanes yan. Ewan natin. Ang tanong, inutusan mo ba? Naku po, nagtanong na naman ako. Yan sinasabi ko sa'yo, Jay. Si Trillanes, huwag masyadong kinokontent yan.
Di ba? Balat sibuyas yan. Pwede niya kasi sabihin, hindi na ako government official kaya pwede na ako magpaka-onion skin. May excuse na yung sintu-sintu eh. Baka ipabura na naman to. So ayan na natin magtanong, no? Mahirap magtanong. Oo, no? At kapag nagtatanong ka, pinapabura. Hindi, nagtanong, sumagot, sumagot siya, okay naman. Kung satisfy naman si Jay at sa tingin niya, ika nga nasa alituntulin naman yan nung standard ng SMNI na dapat talaga huwag kang magsalita ng ganyan. Talagang dapat naman talaga burahin. So, hindi ka duwagan yun, no? At talagang yun naman talaga yung dapat na kailangan. Ang hirap kasi ngayon sa ibang mainstream media, hindi nyo nakikitaan ng ganyan yung ibang mga dating anchor or journalist na naging vlogger. Katulad na lang, halimbawa si Tutot. Hindi ko na alam, ayoko na muna magpangalan. Huwag mo na, Jay. Baka maya-maya ipabura na naman siya yan. Mahirap na, ha? Wala nga, welcome mo magpangalan, Jay. Okay? Yung mga anchor na alam niyo na hindi sumusunod sa tamang patakaran. So may inaano kasi may pinapangalagaan kaming pangalan. Tsaka hindi naman masama yung ginawa kong video, nagtanong lang ako dun. Kaya ewan ko ba. So gustuhan niya yon. Kaya sinunod ko na lang. So para tapos na. Hindi na siya Umiyak. magalit. Yo. At least narinig na ho natin na siya. Kasi inintay ko talaga yung kasi mga video ni Jay na mag-e-explain siya kung bakit binura niya. Bigla siyang tatalon sa kama eh. Pambihira ka naman, Jay. Yung ganap na hintay ka na. Ay, sasabihin na ni Jay, ba't niya binura? Tapos biglang tatalon siya ka. Pambihira ka naman talaga, Jay. Punta ko tayo dito kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Atty. Ferdy, Atty. Trixie. Parehong abogado to, parehong mahusay. Pero una na muna tayo dito kay Atty. Trixie. Gay! Good evening lahat. Ako si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Pag-usapan po natin ngayong gabi ay yung current communications strategy na ginagawa ng prosecution sa impeachment ni VP Inday Sara. Bago po tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. So magandang gabi, lalong-lalo na sa mga bagong dating dito sa kabilang side sa Black na app. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. At para din sa mga nasa blue, red, and green apps, magandang gabi din po. Huwag kalimutan, like and share para lalong-lalo na sa mga nanonood dito sa red and blue apps. Konti lang po kayo nagre-react. Maraming salamat. Ito yung mga nag-react at huling-huli kung sino yung hindi. Si El Corandero, si Sorilia Guillermo Bruen, at saka si Richie. Lima lang kayo. Everybody else, huli kayo. Hindi pa po kayo nagre-react. Game. Ang galing ng StreamYard. Bistadong-bistado kung sino yung hindi pa nagla-like at hindi pa nag-share. Okay, so pag na-check ko talaga at hindi pa kayo nagla-like and share. So, yung mga magtatanong, check ko kung may react na po kayo kasi nakikita ko na ngayon. Maraming. So, mababasa lang pagka merong reaction na kayo. Sabi ni Laughing Laugh, abogadong pulpol. Bakit? Nakita mo na po ba ako sa hukuman? Nakita mo na ako sa court? Nabasa mo na ba yung mga pleadings ko? Are you even aware of how many cases I've already won? Pambira kayo. Galing nga siya. Sino ba ang nakapanalo ng kaso na post-World War II nakapagpa-acquit ng mutiny cases? Aber nga, hanapin mo kung sino pang nakapatas ng record ko kung ilan ang acquitted under my watch. Game. Baka ang kinabibili ba nilang abogado, Atty. Trixie, si Jinky Luistro. Baka bilib sila kay Jinky Luistro, Good luck sa inyo. Good luck. Sabi nila, magmamagaling na naman. Uy, sino kaya sa ating dalawa nagmamagaling? Ako, alam ko kung ano na ang aking na-accomplish sa buhay. Yan. Ikaw, obviously, anonymous ka kasi wala ka pang nagagawa sa buhay mo. Wala ka pang nagagawa, wala kang bitaw, di ba? Wala kang bitaw. Wala ka pang
Ito si Attorney Trix, naging PCO secretary na yan, naging napakahusay na host, abogado. Lahat na eh. Nasa kanya na lahat eh. Diba? Wala ka pang accomplishment, wala ka pang narating. Ang pinaka-accomplishment mo ngayong araw na ito ay Mang troll. pinansin kita. Yeah, anak ko yan. Galing, Ang ano? sakit. It hurts. It hurts. Ang bihira. Accomplishment mo, mangtutrol ka tapos yun lang. Accomplishment mo, yan, paano mo to i-splice mo yung video tapos ipaulit-ulit mong i-play sa TV nyo. Sige, Basta that's the last. last na ito. Mahihiya naman ako sa 118 followers mo. Patratin na natin yan. Okay. Okay, so ngayong araw na ito, pag-usapan po natin ang comms ng prosecution. Din. Bakit natin pinag-uusapan ang comms ng prosecution? Alamin muna natin kung what they have been doing in the past week during the course of the pre-trial investigation. They started by saying na they have a strong case backed by voluminous documents and testimonies concerning confidential funds, DepEd issues, unexplained wealth. Matapos ng mga pre-trial proceedings, kinumpirma nila na ready na daw sila for the July 6 trial at plano nilang ipresenta ang ebidensya across 4 main articles of impeachment. Kala mong galing. But let's see. Okay, let's see. Ang key details dito na hina-highlight nila during the press briefings. Number 1, sabi nila, ang habol ng vice-presidente dito ay dismissal. Pero ang ina-argue ng mga prosecutors, Vice President Sara Duterte's defense failed to directly address the allegations against her in their legal response. Instead of offering counter-evidence, the defense relied heavily on procedural and constitutional objections, which the prosecution claims shows a lack of substantive counter-evidence. Ito ang report ng PTV. Baklasin natin yan. Ano ang sinasabi ng team ni VP Inday? Yan. Anong sinasabi ng depensa? Well, unang-una, procedural flaws. Sabi ng depensa, the House Committee on Justice ran a mini-trial that was heavily tainted by prejudgment. They noted that lawmakers publicly declared they had enough votes to impeach her even before the probe concluded. Okay, ulitin ko. Ibig sabihin yan, bakit ina-announce na ng mga kongresista bago pa natapos yung Committee on Justice na enough na daw ang boto ng plenaryo bago pa siya ma-impeach. Bukod pa dyan, sabi ng kampo ni VP Inday, na-deprive siya ng karapatan niya to confront her accusers. Sabi nila, the House Committee usurped the job of the Senate by handling substantive evidence evaluation prematurely. So, unang-una, hindi nga siya required na umattend at hindi po siya pinayagan na makapag-cross-examine yung kanyang mga abogado, hindi na i-test yung mga testimonya na iprinisinta ng House Committee on Justice. Nag-violate din sila ng due process. Sabi ng kampo ni VP Inday, due process yung right to confront her accusers. 1-year bar rule, sabi naman ng depensa din, na dahil mayroong nag-file on February 2 instead of by February 6 after the period where there is a ban on additional complaints, dapat hindi na pinayagan yung mga later complaints. Ang ibig sabihin nito, nung nag-file ng complaint on February 2, na hindi pa po tapos yung period na bawal mag-file ng impeachment complaint, all the subsequent complaints are void. Kasi the next year period of the ban began on February 3.
ni-reject ng depensa ang mga specific articles of impeachment katulad ng grave threats at sinabi nila bahagi lang po ng mga sinabi ni VP Inday ng kanyang exercise ng karapatan niya magsalita at magpahayag. Bukod pa dyan, wala sa konteksto yung mga sinasabi niya na pinipresenta ng prosecution. Hindi yan krimen, sabi ng depensa, kasi walang threat. But instead, there was a conditional statement. Sa confidential funds naman, sabi ng depensa, walang final determination ng kahit ano, maging tribunal ng hukuman o ng tribunal na nagsasabing may plunder, may malversation o graft. Yung pondo ay dumaan sa regular na proseso at ang mga aligasyon dito ay conjecture lang, naghuhula ang House. We can explain the rest of this later. Unexplained wealth. Sabi ng depensa, yung inclusion ng assets ng kanyang asawa ay malicious attempt to manufacture unexplained wealth. Sinabi din nila na nag-file sila ng motion na they will be filing or filed a motion to exclude much of the prosecution's evidence dahil sinasabi nila yung mga financial records ay inobtain or nakuha through constitutionally impermissible means that violate bank secrecy law and the Anti-Money Laundering Act. Yung issue daw ng bribery were given to dininay ng depensa at sinabi niya yung prosecution ay nag-misrepresent ng mga witness testimonies para magkaroon sila ng ibang klaseng naratiba. And finally, may mga akusasyon tungkol sa mga aksyon na ginawa niya di umano nung siya ay Vice Mayor ng Davao City. At hindi na po ito dapat na isasali sa isang impeachment trial. Ano pa ang sinabi ng depensa, ng prosecution sa kanilang mga press briefings? Sabi nila, pinaprioritize daw nila yung grave threats. Unang-una daw yan sa trial sequence at yung unexplained wealth ang pinakahuli. Nire-reject nila ang argumento ng depensa na ang mga death threats niya ay protected by free speech. Sabi nila, hindi daw absolute ang constitutional right to free speech. Gusto nilang ipresenta yung sheriff para mag-establish naman ng history of volatile behavior. So, but nakalimutan nila na in a regular trial under the rule on res inter alios acta, it doesn't mean that if you've done something before, you are doing it again. So, bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan mag-like or mag-react at saka mag-share. Maraming salamat kay Jeslim at kay Atchang Share muna, share. Kay Yoji Mori, Santium, Ses, Rupert, Jenny, BB Girl, Jerry, Marlene, John Del, etc. So, okay, maraming salamat din sa mga nagla-like and share dito sa kabila. So, like naman, pakitap-tap naman po para sa mga nandito sa Black App. Okay, next. So maraming salamat sa lahat ng nag-share. 81 lang po ang reactions na nandito, both the red and blue apps. Total of 83 reactions lang. So alam po namin na marami sa inyo na nakikilahok dito ay hindi po nagpo-press ng like. Okay, thank you very much. So, what is the prosecution doing? Anong nakikita natin na ginagawa ng prosecution dito? Katulad ng sinabi natin kanina nung nag-live tayo, spontaneous live nung hapon, there seems to be something up. Parang may nagdidirect sa prosecution.
Kasi pare-pareho yung tono. Hindi lang din sa prosecution na nagko-conduct ng press briefing, kundi pati yung iba nilang mga kasamahan na mga miyembro rin ng House of Representatives. O tingnan nyo, ang sabi ni Congressman Adyong, wala, natatakot yata ang natatakot daw ang depensa na buksan yung box ng BIR. Paano naman at bakit naman sila matatakot? Unang-una, kung ang naman ng box na yon ay yung tax returns ni VP Inday at ng kanyang asawa, why should they be afraid? Sila naman po ang gumawa ng mga yon. They know what it contains and they know that they did this in accordance with law. Pero, gayon pa man, yun pa rin ang sinasabi. Sinasabi din ng kabila. Sinasabi ng prosecution, hindi naman nasagot ng depensa yung mga paratang namin. Bakit nila ina-argue sa mga tao? Bakit during the press conferences or press briefings, mayroong parating sinasabi ang prosecution tungkol kay VP Inday? Ito ay praktisado, ito ay planado, at ito ay isang bahagi ng kanilang comm strategy. Bakit may comm strategy? Normally, dapat katulad lang ng ginagawa ni Attorney Mike Poa. Kasi Attorney Mike, sinasagot niya yung mga katanungan ng mga reporters at pagka wala naman sa lugar. Halimbawa, what's your other evidence? I'm sorry, we will be presenting the evidence in the course of trial and at the proper time. We don't want to reveal our strategy, but suffice it to say that eventually you will all see the defense evidence. Ganito rin kasi yan. Ang prosecution required sila magpresenta ng evidence. Ang defense hindi required. Of course, the smart thing is to provide evidence. Pero in criminal cases, this is not a criminal case strictly per se, but some of the rules of evidence here follow the rules in criminal proceedings. In criminal proceedings, the case rises or falls based on the evidence of the prosecution. The defense does not need to show any evidence, to give any evidence, no. Kailangan makapagpatunay ng kaso ang prosecution. The defense doesn't even need to present a unified defense. Pwede silang mag-object. Halimbawa, hindi tama yung naratiba, ito ang nangyari. And they can question the evidence. They can explain the evidence and their explanations hindi din kailangan na tugma-tugma. Bakit? Even if the defense is weak, pwede pa rin manalo because the case must be established and proven by the prosecution. Sabi ni Debbie, hindi lang pare-pareho ang tono, iisa lang ang goal, impeachment, pero halatang scripted. Scripted talaga eh. Scripted talaga eh. Kitang-kita naman eh. Thank you kay Salvi99 at kay Kubin. Hey, good evening kay Lovey. Hi kay Malong. Sabi ni Bob, ipinagtatanggol mo ang mali. Anong klaseng abogado ka? Teka, saan pa ako ano yung sinabi ko dito na may pinagtatanggol ako? Aber nga, ini-explain natin dito kung ano ang procedure during trial. Buti sana kung kagalingan ka at naiintindihan mo itong sinasabi namin. But you're making a conclusion without any sufficient basis. Pwede ba sa susunod, kung gusto mo rin lang mag-insulto, talinuhan mo naman. Sabi ni Kiko, simple lang naman, kung may mali sa paggamit ng confidential funds, ibabalik lang naman, di ba? Correct. Normally, ganun. Pero alam natin that the Commission on Audit
Noong una, ang tagal nila bago gumawa ng desisyon tungkol dun sa mga explanations ng Office of the Vice President tungkol sa paggamit ng confidential funds. Pagkatapos, at the last minute, sinabi nila na hindi tama ang lahat and therefore solely ang pera. But solely ang pera doesn't mean that there was any criminal intent, that any crime has been committed. Ang sinasabi lang ng COA dito is mali po. Hindi na ito naaayon doon sa mga patakaran sa paggastos ng pondo na ito. So, what is the difference? Kung mali yung pagkagastos ng pondo at corruption, ano yung difference? Malaki. Okay? Pagka hindi ka sumunod, pero wala ka naman criminal intent. Ginagawa niyo yung proyekto, pero ang interpretasyon ninyo doon sa rules o doon sa memorandum order, sa joint memorandum order, in that case, kailangan patunayan ng mga nag-a-allege na may krimen na mayroong tinatawag na mens rea. Ano ang mens rea? Mens rea means criminal intent. Okay. So, on the other hand, pagka may aligasyon ng korupsyon, kailangan pumasok siya sa Article 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay. So ito maganda yung tanong ni Bluen. Bakit pati daw yung pagsapak ni VP Sara dito sa Davao, mayor po siya, ay gagawin nilang witness ang sheriff? Gusto nilang mag-establish ng tinatawag na pattern of behavior. Now, here's the question. Ang pattern of behavior ba ay admissible evidence in a criminal case? Ayon dun sa rule called res inter alias acta, hindi mag-bind ang hindi ka pwedeng mag-claim na if a person did something in the past, that automatically proves that she did something that is alleged. Okay, kunwari, ganito. Si person X, mayroon siyang sinapak. Okay? Later on, naakusahan, 20 years later, naakusahan na naman si person X na meron siyang sinapa. Pero walang ibang evidence. Walang eyewitness. Ang sinasabi lang ng victim is, sinapak niya ako. Wala siyang medical certificate, wala siyang kahit ano, at walang mga witnesses. Based on the previous behavior, masasabi ba natin na sinapak ni X yung bagong nagrereklamo? No. Because res inter alias acta. Just because the person did it before is not evidence that they did it again. Sabi ni Patato Tini, charging VP Sara for the conditional threat reminds me about the pre-crime theme in the film Minority Report, wherein eliminating the potential perpetrator is illegal and should be neutralized. Magagawa lang natin yun if it is 100% yung certainty na mangyayari yun. Diba? Then it becomes an actual threat. Now, in this case with VP Sara, ito ba ay considered a threat? If there is a condition, would it automatically generate fear? Sabi ni Ma'am Wife Boss, explanation pa lang ni Attorney Pix, alam na drama na ang lahat, di na need ng defense. Well, they still have to go through all of this. Now, here's the thing. Why does the prosecution want to go through all of this, even if they already know what the defenses are? They're still going to try because this is going to be one huge comms operation for them. Yung confidential fund po ginamit ni VP as DepEd Secretary. Impeachable ba yun since VP acted as DepEd Secretary?
We can only give you the arguments of both sides. Ang sinasabi ng defense, of course, is that these are not acts of the VP as the Vice President, but as Secretary of the Department of Education, and therefore does not fall as an impeachable offense. Meaning, kung ginagawa niya yun as DepEd Secretary, hindi naman impeachable ang DepEd Secretary. On the other hand, ang sinasabi ng prosecution is that she was a Vice President at the time that these acts were committed, even if she committed them as DepEd Secretary. We will see what the Senate impeachment court will say. How does it work if senator judges are not knowledgeable or do not fully understand the rules of evidence? The senator judges are there to rule on findings of fact, and if these facts would constitute the offenses that will cause the Vice President to be removed from office. Okay? It is the presiding officer who will decide on matters of law. However, the senator judges, because they are also judges, may be called upon to decide on matters of law if any of the senators ask to divide the House. Sabi ni Darrell, Dilima is a classic example of how even the most technically knowledgeable person can have their logic and judgment clouded by emotional bias. Imposible na hindi niya alam itong mga mali ng grupo niya. Sabi ni Chris, sabi ni Sheriff, pag daw siyang idamay ni Luis po. Actually, opo, sinabi nga lang ni-report nga natin yun kahapon. Sabi ni Gregory Ramos, hitting the sheriff is not even part of the articles of impeachment. But like I said, they're trying to establish a pattern of behavior, which should not be admissible as evidence. Okay, thank you kay Pipo. At kay Ma'am Riza. Do you know Attorney Sheila Season personally, sabi ni Abby, and how confident are you sa defense? Personally, no, I do not know Attorney Season, but she clearly is a competent lawyer and very articulate. And as you know, lawyers are wordsmiths. Their primary tool of their craft are words. Their facility with words is going to be essential in establishing your case. Humingi ng extension sino ang prosecution? Well, it means kulang ang oras nila or they have not efficiently used the time made available for them for pre-trial. But if you're talking about their request for 60 days, well, I understand. Kasi under Senate President Alan Peter Cayetano, the entire proceedings were supposed to take only 60 days. But the prosecution is asking for more time. Well, kung payagan sila, it's not naman illegal. So, I think they're just playing safe. Makokontempt po ba yung sheriff kapag di siya nag-witness? You cannot force a person to be a witness. You can only compel them to arrive, to go to the hearing. In other words, malaki talaga ang role ng presiding officer. Kailangan may good understanding ng rules of evidence. Not just the rules of evidence, the rules of court. Thank you kay Jeric at kay Pipo. Maraming salamat.
Sabi ni Josefina, ang gusto ko sa defense ni VP, kalmado lang sila, malalim ang ilog. Okay? So, what's happening here is that the impeachment proceedings are kind of farcical because the arguments and the evidence, nothing there is new. They have all been presented walang at bago one dun. point or another in the Quadcom, Walang bago the dun. Committee on Good Governance, in the Committee on Justice. It's been played out before in the media and on social media. The trolls have been making hay with this since last year. Now, that's the funny part. And the unfortunate part on the part for the prosecution. Kasi wala nang bago. Hindi na tayo nagugulat at matagal na po natin narinig ang salag ng depensa. In other words, what are they going to see that is new? Ano pa ang pwede nilang sabihin doon na masya-shock tayo, ma-outrage tayo? Ilang beses na natin narinig. Kinalagkad na nila ilang beses ang issue na yan, mga issue na yan. And so, kumbaga, if they don't come up with something new, it's not just going to be boring, but the outcome will be very predictable. Sabi ni Danilo, ibig sabihin po na hindi pa sila handa sa defense? Sino may sabi? At bakit nyo naman ba sasabi na hindi sila handa sa defense? Ang humingi po ng 60 days is the prosecution, not the Correct. defense. 30 days lang po ang hiningi ng defense. Yung mga questions na ganito, you want me to assure you. Ang sinasabi ni Iceberg kasi, is there a chance to gather the required 16 votes to convict VP Sara during the impeachment? You're afraid of what's going to happen. You want me to tell you something that will stop you from worrying about VP Sara. I cannot do that. Okay? I can only tell you that as things stand now, considering the political lines, there will be no chance of getting the 16 votes. But that's based on political lines. We do not know what attempts the administration will make on the other senators. So I do not have words to assure you na safe si VP Inday. What I can tell you is logic dictates that this pattern is going to hold, meaning the administration will keep trying to get votes, but at this point, they might have their work cut out for them. Mahihirapan na sila. Okay, so please guys, it's defense team, not depends team. Ayun na mga kababayan, dito daw natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.